Hey, what's up? Welcome back to sa ating channel. It's Box TV. Alright, so tayo nang babalik-balik mga kababayan. At eto na nga, VP Sara mga kababayan. Muling nagkalat mga kababayan. Nahuli po ang kasinungalingan netong si VP Sara sa isa pong interview mga kababayan. No? Grabe. No, ano ba masasabi niyo talaga dito kay VP Sara Duterte? No, ano na ba nangyayari dito sa ating Vice President mga kababayan? Okay, so bago ko po yan na ipakita sa inyo, ay kaya aking iniimbitahan, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Okay, so eto na nga mga kababayan. Naging usap-usapin noong nakaraan yung tungkol po dyan sa ginawang utos o ginawang hakbang ng Office of the Ombudsman. Tungkol po dyan sa usapin ng SALN dahil madali na raw po kumuha ngayon no, ng SALN. Okay? So sa isang interview, nagsalita po etong si VP Sara. Tungkol po dyan sa SALN na yan, mga kababayan. Pero, nahuli po si VP Sara, mga kababayan. Nahuli sa mismong bibig niya ang kasinungalingan po. Oh, baka sabihin ng mga DDS dyan, ay hindi, sinisiraan mo lang si VP Sara Duterte. Kasi... O eto resibo mga kababayan para mas malinaw po no, baka sabihin nito mga DDS na to sinisiraan lang natin si VP Sara eh. Kasi mismong sa bibig niya nang galing eh, no, yung mga salita no, na lumabas at namutawi sa kanyang mga labi. No, nahuli po eh, nahuli, nasablay eh. Oh, eto. Panoorin natin to mga kababayan. Ayon kay VP Sara Duterte, matagal na raw maaaring makuha ang mga SALN ng opisyal ng gobyerno. Okay, so matagal na raw ayon po yan kay VP Sara. Matagal nang pwedeng makuha no, ang SALN ng mga opisyal ng gobyerno. O, tuloy natin. Kaya't ang bagong memo ni Ombudsman Remulla, drama o pakitang tao lamang daw. Yun daw pong memo ni Remulla. Mga babayan, pakitang tao lang. Drama lang. Sa tingin ninyo kung yan po ay madaling kunin yan SALN na yan, mga babayan, gagawin pa ba yan ni Remulla? No? Yan bang hakbang na yan na kung sa tingin ni Remulla madali naman kunin, i-announce pa ba niya? Sasabihin pa ba niya, mga kababayan? I-open niya pa ba yung tungkol sa usapin na yan? Parang niloko niya lang yung sarili niya pag gano'n. Diba? O, tuloy natin. Patuloy raw nito ayon kay VP Sara, dati nang lalabas ng PCIJ, ang Philippine Center for Investigative Journalism, ang kanyang mga SALN. Okay, so ano yung keyword dito, mga kababayan? No? Ano yung keyword? Dati na. No, ibig sabihin matagal na no, na nailalabas ng PCIJ ang kanyang SALN, mga kababayan. Okay, so okay pa yan O, sige, tuloy natin. Ito po ang sabi ng Vice Presidente. Dati pa naman po pwedeng kunin ang SALN Dati pa raw pwedeng kunin ang SALN. Tapos? Matter of hihingi ka sa ombudsman, magsusulat ka, pahingi ng SALN ng tao na yan. At bakit ko nasabi na dati ba yan? Dahil dati pa lumalabas ang SALN ko sa PCIJ. Dati pa raw lumalabas yung kanyang SALN sa PCIJ, mga kababayan. No, parang kumbaga, ina-expect natin dito sa sinasabi niya na okay, so updated na ilalabas lagi yung kanyang SALN, mga kababayan. No, kasi yun yung sinabi niya dati pa 'di ba? Pag sinabi mong dati pa, ibig sabihin anytime pwede mong kunin yung kanyang SALN. No? Dati pa Dati pa, pwede mo nang gawin 'yan. No?
O, tuloy natin. Sa Philippine Center for Investigative Journalism. At hindi lang sa kanila ha, sa iba pa mga media outfit, lumalabas yung salin ko. In fact, Lumalabas daw yung salin niya, mga kababayan. Okay, tuloy natin. si Trillanes nga, may kopya nga ng salin ko. So ayun daw, nakukuha naman pala ng PCIJ ang salin ng Vice Presidente. Ang tanong, kailan kaya yung salin niya, no, nahawak ni Trillanes? Maganda to, mga kababayan, no? Kung mailalabas si Trillanes, yung huling kopya na salin niya. Tuloy natin. Salin ni BP Sara. Kailangan lang magsulat sa ombudsman para makahingi ng kopya. Kaya pinabuti namin tanungin ang mismong PCIJ. Ito ang plot twist dyan, mga kababayan. Kasi yan yung binanggit ni BP Sara, yung PCIJ eh. Diba? Tanungin natin ngayon, no, yung PCIJ. Ano sabi ng PCIJ? Totoo nga bang nakakuha sila ng salin ni Sara Duterte? Ang sagot nila, matagal nang hindi. Matagal nang hindi. Matagal nang hindi sila nakakakuha ng salin ni VP Sara Duterte. Bakit kaya? Bakit kaya matagal na silang hindi nakakakuha ng salin ni VP Sara Duterte? Sabi ni VP Sara, no, matagal na silang nakakakuha ng salin niya, no? Kumbaga parang lumalabas open naman yung kanyang salin. Bakit ngayon sabi ng PCIJ, matagal nang hindi sila nakakakuha ng salin ni VP Sara Duterte? Anong dahilan? Tuloy natin. Ayon kay dating PCIJ Director Carmela Fonbuena, ang huli nilang nakuha ang salin ni Sara Duterte noong 2017 pa. Ako po! 2017 pa, mga kababayan. Yung huli nilang nakuha ang salin. Bakit ang tagal na? No, bakit almost let's say 5 years na yung huling nakuha nilang salin? Bakit naman ganun? Baka hindi kayo laging kumukuha, baka hindi nyo pinapa-update, no? Baka hindi kayo nagre-request kasi sabi ni BP Sara, sulat lang eh. 'Di ba? Bakit hindi kayo kumukuha sa dapat pagkuhanan niyan? Tuloy natin. 8 taon na po ang nakakalipas. Kinumpirma po yan ni PCIJ Training Director Weng Paraan. Katunayan, ito kumpirmado ha. po ang ginawa ng PCIJ na storya tungkol sa mga salin ni Sara Duterte. Okay, so dito nakasulat, mga kababayan, salin year 2007, 2008, 2009, 10, 11, 12. Tapos ang sumunod po dyan, 2016, 2017. Okay? So, from 2012, nawala yung 13, 14, 15, mga kababayan. Ang real assets niya, naging 30 million from 2012 na 18 million 500 to 30 million 500. So, lumaki ng 12 million hanggang 2016, mga kababayan. Okay, so personal assets, bumaba, 2012, 12 million, bumaba ng 11 million. Liabilities, 2012, 8 million, bumaba ng 6.9, 8.6 to 6.9. Net worth, 2012 is 22 million, up to 34 million, I think, yung nakasulat dito, mga babayan. So, tumaas. No, from 2012 to 2016. 3 taon yung walang record dito, mga kababayan. Siguro, yun yung 3 taon na wala siya sa gobyerno. Ang huling nakuha nila, 2017 pa, nung si Sara ay mayor pa po ng Davao City. Mayor pa siya ng Davao City, ha? Ang paghigpit ng mga salin nagsimula sa kanyang ama, si dating Pangulong Duterte. Sino naghigpit sa salin? Dating Pangulong Duterte. Bakit kaya? December 11, 2019, Duterte's
secret SALN, the lie of his FOI, mga kababayan. To this day, 8 months after the April 30th deadline for the filing of his Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth, SALN, Duterte has not released a copy of his SALN for 2018, mga kababayan. Bakit hindi nilabas ang SALN noong 2018? Anong meron? Bakit? Anong meron? Bakit hindi nilabas ang SALN ni Duterte noong 2018? Mula 2018, hindi na pa naglalabas si Pong Duterte ng SALN. Sa halip, pinagsapasahan lamang ang PCIJ ng Office of the President at ng Ombudsman ang siyang kustodya ng SALN ng Presidente at ng Vice Presidente. Simula raw 2018 yan, mga kababayan. Kasagsagan po yan. No? Kasagsagan yan ng alam nyo na. Imagine ninyo, 2016 siya hanggang 2022. 2 years lang siya nag-ano ng kanyang SALN. Tapos, the rest, 4 years, hindi na siya pumayag na ilabas ang kanyang SALN. Bakit kaya? Anong lang po yun? Bakit kaya? Ito pa, taong 2020, naglabas si Ombudsman Samuel Martires ng bagong mga patakaran para lalong higpitan ang pagsasapubliko ng mga SALN. Sino po ba si Samuel Martires, mga kababayan? Si Samuel Martires po, no, ay inilagay dyan ng dating Pangulong Duterte sa Ombudsman. Ano yung kanyang utos? Sa bagong patakaran, kailangan ka munang payagan ng opisyal na nag-file bago mo masilip ang kanyang SALN. Doon lamang ilalabas ng Ombudsman ang kanyang SALN. Sa makatwid, kung gusto mong imbestigahan ang nasabing opisyal, kailangan magpaalam ka muna sa kanya. Kailangan mo muna magpaalam sa dating Pangulong Duterte para makakuha mo yung SALN niya. Mga kababayan. Okay? So, written permission from SALN filer. Okay? Well, natural po yun. Court order at Ombudsman investigation, mga kababayan. So, ito yung mga requirements. No? Tapos, kailangan mo raw humingi ng permiso doon sa tao. No, nakukuhanan mo ng SALN. Diba? Pag hindi ka binigyan ng permiso, hindi mo makakuha yung SALN niya. Kaya binago po yan. No, binigyan ng limitations naman. Hindi naman na porket sinabing maluwag na sa pagkuha ng SALN ganun na lang. No? May mga limitations pa rin yan, syempre. Muli, pinagpasapasahan lamang ng Ombudsman at ng Office of the President ang PCIJ at ang lahat ng humingi ng SALN ng Presidente at ng Vice Presidente. Noong nakaraang taon lamang, nagpetisyon si Atty. Dino De Leon sa Ombudsman na i-release ang SALN ng Presidente at ng Vice 2020. So, ibig sabihin, mga kababayan, no, simula 2018 hanggang last year, let's say last year na lang, no, hindi po dinideclare ni BP Sara ang kanyang SALN. Parang ganun. Well, hindi natin alam. No? Baka wala na mga nagre-request kasi ng kanyang SALN. Diba? Wala rin nangyari sa... Pero kasi taliwas pa rin doon sa kanyang sinasabi, mga babayan, na madali lang kunin yung SALN na yan. Paano madali? No? Mismo si Martires may utos na gano'n. Imposibleng hindi alam yan ni BP Sara. No, kung papayagan niya o hindi yung mga kumukuha ng SALN. Diba? Kanyang petisyon. So ano pong lumalabas? Una, hindi matadaan sa simpleng request letter si dating Ombudsman Martires. Kailangan mo nga ng paalam mula sa iyong iimbestigahan. Pangalawa, hindi umaasahan na kusang magsasapubliko ng SALN ang mga nasabing opisyal. At pangatlo, wala talaga nakuhang SALN ang PCIJ ni Rodrigo o ni Sara Duterte matapos ang taong 2017. At 2025 na po ngayon. Kaya't kahit papano natuwa ang marami nang niluwagan ng kaunti ang requirements ng bagong ombudsman. Pero eto nga po,
Hindi naman sana problema ito kung kusang maglalabas ng salin ng mga opisyal ng gobyerno, maging presidente, vice-presidente, senador o congressman. Taon-taon naman, may mangilang-ilang opisyal na kusang naglalabas ng kanilang mga salin. Yun nga lang, madalas po ito ay mga nasa oposisyon. Kung pagbabasehan mo lang kasi ang batas at ang konstitusyon, ang hinihiling po sa lahat, maging administrasyon o oposisyon, ay transparency sa salin at hindi ang pag-iigpit. Mga kapatid, Okay, so yan mga kababayan ha. Anong masasabi nyo dyan? Ha? Oh, dapat ba tayong maniwala kay BP Sara? Yun po ay mga katanungan mga kababayan, no? Kasi parang salungat yung kanyang sinabi, no? Well, makikita naman natin, no, na salungat yung kanyang sinabi doon po sa sinabi ng PCIJ. Diba? Malinaw naman po yun, no? Otherwise, no, sabihin natin na baka hindi humingi yung PCIJ ng salin. Pero, kung sabi nga dito, no, si Martires nga kasi nakaupo dyan, at alam naman natin na si Martires po, no, ay inilagay dyan ng dating Pangulong Duterte, no, sa Office of the Ombudsman. No, kung hihingi sila ng kopya, at hindi papayag, no, yung mismong tao na i-release o ilabas yung kanyang salin, hindi sila makakakuha ng kopya. Well, hindi natin alam kung taon-taon nagre-request itong PCIJ ng salin, no, ni VP Sara Duterte. No, hindi natin alam yan kasi hindi naman nabanggit dito. Pero kung ganun man, na taon-taon, kunyari, let's say, taon-taon nanghihingi sila ng kopya ng salin, no? Let's give it a benefit of the doubt. Taon-taon sila na humihingi ng request ng salin ni VP Sara Duterte pero hindi sila nakakakuha ng kopya, no? Ibig sabihin, hindi sila pinayagan, no, ni VP Sara na makakuha ng kopya ng kanyang salin. No? Pero, kung nakakuha sila ng kopya o kung nag-request sila at pumayag si VP Sara, no, na i-disclose yung kanyang salin, mga kababayan, o ilabas, o bigyan sila ng kopya, well, siguro may record yung PCIJ dahil malinaw naman na may record sila, na may listahan sila. At malinaw din dito na pinakita na 2018 yung huling record, no, ng salin ni VP Sara Duterte. Diba? So, ano po masasabi niyo dyan mga kababayan? No? I-comment sa ibaba yung mga opinion na tatay niyang pag-usapan. Alright? So yan, muli kita tayo sa ating next video upload. Dito muli ang yung Kuya Mobs, it's Mobs TV. Peace. I'm out.